Ayusin mo to. Akala ko ba pinalayas mo na yung asawa mo ulupong? Ay, naku Nay, pagsabihan nyo nga yan si ate para matauhan. Nay, kasal kami ni Bernard. May anak kami. Tsaka, humingi naman na ng tawad eh. Apoy na yun. Ano ka ba naman, Jelay? Pagod na ako. Sana naman mapagod ka sa paikot-ikot na sitwasyon yun ni Bernard. Ang daling mabilog eh. Ewan ko ba kung saan napunta ang utak nito. Tanga na kong tanga, pero ayoko lang masira pamilya ko. Siyempre ate, concern lang naman si nanay sa'yo. Ayaw maulit yung ginawa sa'yo. Yun lang. Alam ko naman yun, Nay. At alam din niya na hindi niya na dapat gawin yun. Bahala ka, ha? Buti na lang hindi nagaya sa'yo yung kapatid mo. Kaya mo na ate. Siyempre concern lang yun. Huwag mo nang masamain. Sana nga totoong concern siya. Ano kaya minsan nagdadalawang isip ako pumunta dito sa inyo pag umuwi ako ng Pinas eh. Sobra ka naman. O mo na, huwag na natin pag-usapan. Pag-usapan na lang natin yung pagtatrabaho ko sa Hong Kong. Pumayag naman na si Robert. Eh ang nanay, pumayag ba siyang sa Hong Kong magtrabaho ang paborito niyang anak? Paborito ka, John. Kung minsan talaga may nagagawa o nasasabi ang magulang na parang may anak na pinapaboran, di ba? At dyan na nga nagsisimula ang selosan at inggitan. Pero kahit may tampo, hindi naman talaga matitiis ni Jelay ang ina. Pati ang kapatid na si Dang na sumunod sa kanya sa Hong Kong para makipagsapalaran. O kumusta ka naman sa trabaho mo? Mabait ba yung amo mo? Oo. Hilig nga ni Mr. Wong magregalo ng kung ano-ano. Ito. Tama. Ay, ang ganda! Uy, pero Dang, dahan-dahan ka lang, ha? Baka mamaya, tanggap ka ng kung ano-ano dyan sa amo mo. Tapos, ang ending, pagbibintangan ka nagdakaw. Hindi ganun si Mr. Wong. O baka naman, may something kayo. Ako, sinasabi ko sa'yo, ako, ang dami kong kilalang ganyan na nabulag sa pera, iniwan ng pamilya. Kainis, ang dami mong alam. Hindi, mabait si Mr. Wong, hindi siya ganun. Basta pinag-iingat lang kita, no? Huwag kang basta-basta magtitiwala. Sa amo mo o kahit dyan sa puso mo. Oh, madami mo na naman sinabi. Ganito na para matahimik ka, sa amin ka na lang matulog ngayong gabi. Wag, hindi papayag yun. Eh, paano kung pumayag? Sabi ko nga sa'yo, mabait eh. Halika. Eh, paano? Ay, tara na, tara na! Bilis, bilis! So, Jelay, what do you do here in Hong Kong? Sir, I'm a domestic helper also. I work here many, many years. She's the best domestic worker in Hong Kong. No, no. Not true, sir. She's only joking. And the best sister in Hong Kong and Philippines. Ni Fanshu, it seems like you really have a strong bond as sisters. But I beg to disagree that you're the best Filipino worker here in Hong Kong. Because your sister, Dan, she's the best for me. Umpong, eh? Laka din pala ng bahay ng amo mo, no? Yung sa amo ko kasi,
Parang bahay lang ng kalapati. Tapos 3 pa kami dun. Mayaman kasi talaga yan si Mr. Wong. Businessman kasi. Yung misis niya at yung anak niya nasa Shanghai kasi may business din sila doon. Tapos siya yung naiwan dito. Ayun. Mo, kung tratuhin niya ako, parang ako lang yung kaibigan niya sa buong mundo. Ano naman ang negosyo ni Mr. Wong? Lending. Lending? Ibig sabihin nun, nagpapautang siya. Sa kanya na lang kaya ako mangutang ng pera. Para saan? Hindi kasi kami ni Bernard, nagpaplano kaming bumili ng babuyan. Ang laki ng puhunan, 150,000 pesos. Ilang beses ko nang sinubukan mag-loan sa mga bangko dito. Lagi naman akong denied. Sige, sabihin ko kay Mr. Wong. Talaga? Hindi ko papayag naman yun eh. Hindi, actually, sigurado na ako papayag yun. Oo, talaga. Uy, salamat naman. Sige. Bagay niya mukha mo. Wala lang. Iniisip ko lang kasi kung bakit ang bait-bait ng amo mo sa'yo. Pero baka ako lang nag-iisip ng masama. Tulog na yan. Nakaantok lang to. Yung utak mo, iba rin eh, no? Tulog na. Dito. Diyos, napautang lang. O, arte na. Wala pa. Dang! Dang! Sir, are you okay? My leg hurts. Hangak. Please, bring me to the toilet. Okay. I will. Let's go. Let's go. Ay, sorry, sir. Sorry. Sorry, sir.